Sabado ng umaga, naganda na nga pala kami ng aming mga gagamitin para sa aming camping. At ito nga, kung makikita ninyo, si Abby ay busy na sa pag-aayos ng aming mga dadalhin para masiguradong wala kaming makakalimutan. Nagkita-kita pala muna kami dito sa may Shell C6 para dito nang mag-prepare at nagsimula na nga kaming bumiyahe. Simula sa Shell C6, pinaybay namin ang Taytay, Antipolo, Marcos Highway patungong Tanay dahil Tanay ang magiging lokasyon ng aming campsite. Matapos nga ang ilang oras na pagbabaybay namin sa highway ng Marilake simula Shell C6, huminto muna kami para bumili ng mga kakailanganin namin para sa camp kagaya ng mga pagkain at para na rin maghanda, sinimulan na rin namin balutin ang aming mga cellphone dahil nga medyo maulan, baka mabasa ang aming mga cellphone, namigay na rin ng plastic para ipang cover sa aming mga cellphones. At pagkatapos nga naming maihanda ang lahat, simula na kaming bumiyahe ulit dahil nga maulan noong mga panahon na to, napakaputik ng kalsada. Hindi namin in-expect na mahaba pala itong kalsada na hindi pa nasisemento, kaya sobrang putik at sobrang madulas, kaya sobrang doble ingat din kami lahat para walang maaksidente sa amin. Ilang beses nga rin pala kami huminto para pababain ang aming mga angkas kasi nga hindi na kaya sa sobrang dulas ng daan, kaya kailangan na nilang maglakad. 8 ilog nga rin pala ang aming tinawid dito. Hindi naman siya ganun kalalim pero madulas dahil nga puro bato. At kung mapapansin nyo nga pala, hindi natin pagmamay-ari ang motor na ating ginagamit sa ride na to. Sa kadahilan ng ang ating motor ay hindi pa nakakapagparehistro ulit. Kaya hindi muna natin siya magamit. Salamat nga pala sa ating kaibigan na nagpahiram muna sa atin ng motor para makasama sa camping. Shoutout nga pala sa iyo, Ralph Jan Herado. Napakabuti mong kaibigan.
putik sa gitna. Hindi, may putik ulit sa gitna ng kalsada. Lapit na tayo, nakikita ko na yung tumbok ng pinpoint. At inabot na nga pala tayo ng dilim dito sa rough road na ating dinadaanan patungong campsite. Pero marahan at maingat namin itong binaybay para maging ligtas ang lahat na makarating sa aming pupuntahan. At dito nga i-check namin kung ligtas pang daanan yung ilog ng mga tatawirin. Ligtas naman naming natawid ang mga ilog. Ngunit kailangan naming huminto para i-check o tignan ang mga airbox or air filter kung pinasok ba ito ng tubig galing sa ilog. Dahil halos lahat ng motor na aming dala ay puro scooter. At kami nga'y nakarating na dito sa aming campsite. Nag-prepare muna kami ng aming makakain, ng aming mga tent para sa aming tutulugan. At kahit nga na hindi maganda ang panahon, saya pa rin kami na ligtas ang lahat na nakarating dito sa campsite. Wow, party goer! Party goer! Maya-maya nga lang ay handa na ang aming mga pagkain. Boss, birthday mo, boss? Hindi po. Birthday. Gusto to bibit. Extra parang maging mechanic na lang. Kung hindi siya extra, ano ako doon? Kung hindi ako extra, baka si Dada, nakarating lang yan dito. Amen. Sino ko ispadaya? At matapos nga kaming kumain, nagsimula na rin kaming mag-bonfire. At konting inuman, kwentuhan, kasama ang mga kaibigan. Nim? Yung pangalan yung malawak. Malawak din po, sabi ko magaling na yata. At kinaumagahan, after ng aming breakfast, nagsimula na rin kaming mag-ayos at magligpit ng aming mga gamit. Paano mag-bolt, boss? Ano ba yung ping-ping? Ano yung ping-ping?
Nakuha pa ngang magsenti ni Ryder. Balang araw masusulat ko kaya ang kanta na bibili ng bahay sa Santa. Itong dalawang to, kahapon pa to masyadong star ng video eh, oh. Eh, ang dalawang magjawa na to. Laban, guys. Yan yung bala. Kapas. At pumunta na rin kami ng ilog Kampingan na. para magtampisaw. Yes, 3 little. At kinahapunan, handa na kami para umuwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Minsan, kailangan din natin lumayo sa maingay at magulong realidad ng buhay para huminga. Dahil hindi sa lahat ng oras, malakas tayo. Aminin man natin o hindi, may mga panahon na nakakaramdam tayo ng panghihina. Sa mga simpleng bagay na katulad nito, nakakatakas tayo sa nakakapagod na mundo. At pagtapos ng maikling panahon ng ating pahinga, back to normal na naman tayo sa kanya-kanya nating buhay. At sabi nga nila, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.